Hello mga day! Ay grabe, na-miss ko mag-voice over. Sobrang busy ko din kasi. So for today's video nga, i-share ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ni Abby. Kaya habang kinakwento ko sa inyo, ito, panoorin nyo muna yung quick movie date namin dalawa. So marami nga kasing naka-curious kung saan nga kami nagkakilala ni Abby. Totoo niya, nagkakilala kami sa isang application kung saan nag-livestream din ako before. Hindi siya dating app, pero live streaming app siya. Na parang pwede silang mag-gambling ganon. So by that time, ang dami ding girls na nag-i-stream din doon sa platforms na yon. Though, pwede silang makipag-jamming, makipag-usap, ganyan. Parang ikaw na lang mamimili ng stream kung kanino ka tatambay, gano'n. Para siguro siyang Kumu or yung Bigo Live, gano'n. Yun nga lang, ang market nito, hindi mga Pinoy. More on Pakistan, Indians, Nepal, Bangladesh, ganyan. Pero majority kasi na nandun, mga Indiano. So in short, mga Indians talaga ang nakakausap namin araw-araw. Sa ilang buwan na nag-run yung application na yun, ang dami ko na rin naging friend. Pero siya, parang mga after 2 or 3 months ko na nasa application, dun pa lang kami naging magkaibigan. Kasi hindi nga niya ako tinatambayan mga ibang streamer yung pinupuntahan niya. Meron kasi siyang isang streamer doon na sobrang crush na crush niya. At yun nga, nagpatulong pa ang kuya mo, maging wingman. Talagang bali yung papansin niya dun sa girl na yun. Parang Vietnamese ata yun. So parang sa kagustuhan niya na gumawa ako ng paraan na maging close sila. Ginawan din niya ako ng account dun sa application na yun, which is hindi dapat kasi as streamer, pinagbabawal din kami na gumamit no. Tsaka hindi ka makakagawa ng account nang wala kang Indian number. So ayun, kakahunting namin dun sa crush niya, doon nag-start yung friendship namin. Hanggang sa daily, nanonood din siya ng stream ko, ganyan, nakikijamming siya, hanggang sa nagkaroon kami ng circle of friends doon. Pati nga yung best friend ko, naging best friend na din niya. Naging mag-best friend talaga kaming tatlo, gano'n. So, ayun, hanggang sa naging malalim yung friendship namin. Go-open up kami sa isa't isa, ganyan. Yung mga experiences namin, yung mga past, ganyan. Lagi kaming tatlo mga magkaka-VC. Yung best friend ko, ako, tsaka si Abby. Ang nakakatawa doon kasi best friend ko nasa Canada, ako nandito sa Pinas, tapos siya nasa India. So magkakaiba nga kami ng time zone, pero napupush talaga namin. Hindi kami mga nag-open forum, ganyan, kwentuhan, at kung ano-ano pa. So in short, ang naging foundation talaga ng relationship namin ngayon is yung friendship. Kasi sa maniwala kayo't sa hindi, wala kami parehas plano na ma-fall sa isa't isa, ganun. At nung parang nakakaramdam na siya na parang gusto na niya ako, wala, parang kaibigan lang talaga turing ko sa kanya mga B. Kasi kakagaling ko nga lang din sa toxic relationship and hindi pa ako ready makipagrelasyon. At hello, India yun, nasa Pilipinas ako. Sabi ko, tama na ako sa mga LDR na yan. Diyos ko, kotang-kota na. Dahil madami magtataka dyan kung bakit kami naging close ni Abby, lalaki yun. Tapos naging mag-best friend pa kami. Ang totoo niyan kasi, napaka-feminist na tao no ni Abby. Mas pinapaboran niya mga babae kaysa sa lalaki. At naniniwala din siya na lahat tayo, mapababae man o lalaki, equal lang. Gender equality, ganon. Kaya kahit kapag may nakikita siya mga friends ko, nagka-suffer as single moms, ganyan, or sa relationship, naiinis siya kasi hindi daw nila deserve yon. Sobrang maaawain niya lalo na pag-babae pinag-uusapan. Siguro yun yung isa sa rason kung bakit naging strong yung bond talaga namin. I mean yung relationship namin ngayon. Kasi dahil nag-start nga kami as friend. Literal clean friendship walang halong walang halong landian, ganun. Pure friendship lang talaga. Hanggang sa suddenly, ayun, na-develop. Yung development niya actually one-sided kasi si Abby lang yung may gusto. Tapos hanggang nag-start na siya manligaw, ganyan. As in, hindi niya talaga ako tinitigilan kahit ilang beses ko na siyang nireject. Kaya yun, ang nagwagit lang talaga yung consistency niya and yung patience niya. Na hanggang sa maging ready ako ulit, ayun, inantay niya ako. And the rest is history. Imagine nyo na lang Indiano, natutong manligaw, di uso ligawan dun, huy. Iba talaga nagagawa ng love no?